Totoo ang kwento, masarap, malasa, hindi tinipid sa Ricardo. At ang presyo, pangmasa. Kaya ang palengke style na palabok na ito sa Obrero Public Market sa Maynila, pinansagang legendary. Ang master cook, ang 76 years old na si Nanay Deli. Ang paboritong palabok ng sambayanan, nag-level up na rin. May ilang dinagdagan ng Ricardo o kaya gumawa ng sariling bersyon para maging markado. Pero kung classic palabok ang hanap, matitikman pa rin yan sa Obrero Public Market sa Blumentritt sa Maynila. At ang dinarayo roon, ang palabok ni Nanay Deli. Magkano lang ang palabok noon? 10, mayroon. Napakamura kasi noon. Kaya nakapagtinda ako ng sarili ko. Alas 4 ng umaga kung magsisimula ang araw ni Nanay Deli. Una niyang inihahanda ang mga gagamiting sangkap sa palabok. Mag-isa at tanging siya lang ang nagpapatakbo ng kanyang palabukan. Sa Obrero na rin siya natutong kumayod at magluto all by herself. 17 pa lang ang edad ko nung nangamuhan ako. Nagluluto ako sa amo ko. Tinitingnan ko yung mga gawain lahat para matuto ako. Nang natuto ako, nakaano ako ng puhunan, nakahiram, sarili ako. Nang magkaroon ng pagkakataon, lakas loob siyang nagtayo ng sariling negosyo, ang kanyang classic palabok. Nagsimula lang sa puhunang 1,000 piso na halos 3 dekada na ngayong bumubusog sa mga taga-obrero ang palabok ni Nanay Deli. May edad na ako mga 50 ganyan. Nagsarili na ako. Mahirap yung namamasukan kasi aasa ka lang sa amo mo. Maganda pag may sarili ka. Ang malinamnam at hindi dinipid na sangkap na palabok ni Nanay Deli, mabibili sa halagang 40 pesos. Iba nga, namamahalan pa sa 40 eh. Kaya hindi ko tinataasan masyado para makabili yung mga gustong bumili ng mura lang. Dalawang klase ng palabok ni Nanay Deli. May makapal at manipis na bihon, nabubuhusan ng special palabok sauce, lalagyan ng toppings at pampalasa, gaya ng dinurog na tinapa at chicharon. May kasama pang toko at itlog. Wala naman daw espesyal sa ginagamit niyang mga Ricardo. Pero ang nagpapasarap daw sa palabok ni Nanay Deli, sabi ko, sa sosyan. Pero kung titikirin nyo, walang lasa talaga. Kaya ako hindi ako magtitikin sa mga Ricardo. So, iba naman yung loto namin, hindi naman ganyan sa loto mo. Eh, hindi ko naman sinasabi, what yung sasabihin? Kahit may edad na, kayang-kaya pa raw ni Nanay Deli ang pagtatrabaho kahit solo flight lagi. Sinubukan daw naman niyang kumuha ng makakasama noon pero mas nahirapan lang daw siya. May kasama naman. Ako pa ang gumagawa kahit maghugas ng kaldero, pinggan, ako pa. Hindi, ako na lang mag-isa para wala kang swelduhan. Kaya ako, naging katulong, hindi ako gano'n. Kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko. Para masaya naman pinagtatrabahoan ko. 30 anyos nang mabiyuda si Nanay Deli na nagtulak sa kanya para kumayod para sa kanyang 3 anak. Para kumita ba? Siyempre nahirap pa naman uaasa ng hingi ka doon, hingi ka dito. Eh pag walang ibigay, siyempre magsasama pa ang loob mo. At hindi ka pabigyan. 7 araw sa isang linggo kung magtinda si Nanay Deli, walang day off. Sayang raw kasi ang kita. Walang pasyar-pasyan. Gastos pa yan. Gusto ko lang, yung araw-araw lang ako may trabaho. Kahit parang may lagras ako, sige, trabaho. Sabi nga nila, dapat di ka na nagtitinda. Ay, kako, hindi ako umaasa sa mga anak ko. Kaya ko pa sa ako. Abot-abot daw ang pasasalamat ni Nanay Deli sa Diyos dahil sa edad niyang 76 ay wala siyang anumang karamdaman. Maliban sa hingal kapag nagbubuhat at naglalakad. Eh, wala ko naman iniinom gamot. Kape, hindi ako iniinom. Kasi sumisikip ang mga bib ko. Tubig na mainit na lang. Yan lang ang iniinom ko. Masaya rin daw si Nanay Deli kapag nakakatulong sa kanyang mga apo. Eh, hindi naman pwede, hindi ako nagbibigay din sa mga apo ko kasi pag nanihingi, hindi ako madamot eh. Sarap ng palabok ni Nanay. Yung saltiness, tsaka yung linamnam ng lasa ng sauce, masarap. Simula ng dinayo ang palabukan ni Nanay Deli ng mga food content creator, umaabot na raw sa 3 kalderong palabok sauce ang nauubos niya at kumikita ng 2,000 piso kada araw. Hindi raw siya basta-basta nakakalimutan ng kanyang mga suki.
Ang sarap. Mula pa noon, itong pwestong ito, ang tinda dito, palabok lagi eh. High school pala ako, kumakain ako rin tayo. Tama lang yung lasa niya, tama lang yung alat, tsaka malinamnam siya. Simpleng palabok lang pero masarap po siya. Masaya kami sa ginagawa namin. Lahat ng papansinin mo, mga may edad, talaga ang mga narito sa Obrero, kasi mahal namin ang hanap buhay namin. Mahal namin ang aming mga produkto namin. Kaya ginagawa namin ang lahat ng makakaya. Ika nga ay at our best. Ang isa pang sikreto ni Nanay Deli para sumaksa sa negosyo, ang pagiging mabait at malapit sa mga customer. Kung marunong ka sa customer, mamait ka sa'yo, lalapit. Kaya ako kahit hindi po kilala, umaano sa akin, malapit sa akin ang mga customer ko. Ang success sa pagnenegosyo hindi nakadepende sa dami ng tauhan o katuwang sa pagpapatakbo nito. Minsan kahit solo mas epektibo. Basta nasa tamang direksyon, diskarte at determinasyon, kahit senior citizen na gaya ni Nanay Deli, ang produkto at negosyo magiging legendary.